usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsani-puwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa ko sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman mapupunta ang mga biktima kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon ay gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiksyon. Palibasa, gusto nila magkasweldo, nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Pero kita mo nyo naman sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni Kian, nagpupumilit ang International Criminal Court na magkaroon ng jurisdiction kasi nga mawawalan ng trabaho mga West prosecutors at iba pang mga empleyado ng hukuman. Yan po ang mangyayari kapag masyadong makitid ang pananaw sa ng mga tao sa isang institusyon. Imbis na mapalakas yung kanilang institusyon at maingganyo yung mga ibang bansa na sumapi, na ayaw pang sumapi dati dahil talagang natatakot sila, magkakaroon ng overreach o talagang babaliwalain na hukuman ng soberenya at pagiging independyente ng mga iba't ibang bansa, gaya ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo tuloy matuturn off yung mga bansa na sumali sa ICC. At ngayon nga, hindi lang sila nagto-turn off, kung hindi, hinihimok pa ngayon ni Trump ang China at ang Russia, tatlong pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig na talagang buwagin na ang ICC. Hindi ko po alam kung ano maging kasagutan ng China at ang Russia. Pero ang Russia, abay posible po yan dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin at ang sagot naman ng Russia dyan, nag-issue rin sila ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi ng ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng united front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala nang trial si Tatay Digong, dapat mapauwi na sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong magagaling na abogado at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para mag-abogado ni Tatay Digong, bukod pa doon sa pwede siya mapawalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil pa nagsani-puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, nabugi ng ICC, baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong.